So, if you can remember, yung shinare ko before, yung 5 steps to start building your online marketing campaign. So, 'di ba ito yung pinag-usapan natin sa episode 4, 'di ba? Naalala nyo na yung step by step or yung kailangan natin natandaan, lalo na kung kakasimula mo pa lang or beginner ka pa lang talaga na zero knowledge or zero background, yung pinakaunang gawin mo is hanapin mo yung expertise mo. Okay? Find your niche. Okay, ano yung meaning ng niche na yan? Expertise or yung specialized market. Like kung yung specialization mo or kung interested ka sa health and wellness, sa mga beauty products, sa mga ganung mga bagay, fitness, 'di ba, yung pampaslim, digital products, information products, ganung mga niche. 'Di ba yung sa example natin sa episode number 3, okay? So, yung step number 2, kailangan na i-determine mo if your product or service is sellable. Or madali ba siyang ibenta? Or marami bang nangangailangan ng produkto mo? Kung marami bang tao, kumbaga, na pwede mong bentahan yung mga bagay na yun. Kasi, kung yung product mo is in demand by a large number of people, then hindi na ganun kahirap ibenta yung product mo. Kumbaga, necessity, 'di ba? Yung necessity or yung needs, 'di ba? Yun siya. Step number 3, you need to find the right tools. Yung meaning dito, yung ibig kong sabihin dito, yung mga tools na kailangan mo para i-build yung list mo or i-build yung network mo para makakonect ka sa mga prospects mo in a right way. Kasi again, yung experience ko before, napakaraming tools na mga sinubukan ko, pero yun, ang dami kong nasubukan ng mga tools, malaki na din yung nagastos ko sa mga tools na yon. Tapos give up ko lang kasi hindi ko na kayang ipagpatuloy yon kasi most of all expensive siya. So, yun. Tuturo ko sa inyo ano yung mga tools na pwede mong gamitin na kahit beginner ka pa lang, hindi ka mahihirapan gamitin at hindi ka mapapagastos ng malaki. Okay? So, step number 4, after mong mahanap yung mga tools mo, of course, kailangan mo ng audience or kailangan mo ng tao na makakita sa promotion mo. Kasi kung walang tao, kung walang mata, walang makakita, walang prospects, walang benta, walang result. 'Di ba? And last but not the least, yung get mentor. So, ito madali lang to kasi doon sa group page natin dito, ako yung magiging mentor mo or ako yung magiging coach mo. Okay, lalo na kung gusto mong sumama sa team ko, then you can contact me, okay, if may question ka, mga ganun mga bagay. So, madali lang tong get mentors. Okay? Basta ito, step by step na to, ito yung kailangan natin isipin, okay? To start building our online marketing campaign. Alright? So, ito guys, yan, find your niche. Syempre, ikaw na yung bahala dyan kasi hindi ko naman alam kung anong passion mo. Okay? Ikaw lang nakakaalam kung ano yung passion mo, ano yung gusto mo talaga na i-promote or ano yung gusto mong i-offer, kung ano yung nasa puso mo. Alright? So, step number 2, yan, depende din yan sa'yo kasi ikaw lang yung makaka-determine kung yung product mo or service, malaki yung market. Okay? So, step number 3, 4, 5, ito yung pag-uusapan natin. Actually, yung step number 5, yan, since kung member na kayo ng group page na to, then, ito, okay na to. Okay? At marami namang mga mentors na pwede nating i-follow, like kung member ka ng Unity Network, kung may coach ka doon, then you can follow them. Alright? Saglit lang, i-charge ko lang muna yung computer. So, yung yung focus, yung gusto kong ituro sa inyo sa training na to, sa live training series natin, wait lang.
sa live training series natin, yung finding the right tools and how to get audience for your product or service. So, dito yung magiging main focus natin sa step number 3 and step number 4. Okay? Kasi, etong step number 3 and step number 4, kailangan natin yung skills dyan. Okay? Kailangan natin na malaman yung mga basic na mga information, okay? Para hindi ganun kahirap intindihin kung paano gawin to. Kasi, yung napapansin ko, maraming mga marketers yung nahihirapan talaga na magsimula sa ganitong strategy. So, yung goal ko is that samahan ka sa journey mo para hindi na ganun kahirap sa'yo at para hindi ka na mga pasadilim at hindi ka na magsimula in a hard way. Gaya ng mga na-experience namin before or gaya ng na-experience ko before that I learned it the hard way. Okay? So, yan. Again, yung focus natin is step number 3 and step number 4. Itong step number 5, yan, pagdadaanan din natin yan mamaya. Alright? Pero ito yung magiging focus natin ulit para hindi natin malimutan. Step number 3 and step number 4. Okay? Heads up lang. So, ito yung big picture ng online marketing. Yung online marketing, hindi lang sa pag-share sa Facebook, yung tag-tag sa Facebook. Hindi ganun yung parang totoo talaga na essence ng online marketing. Yes, siguro that's part of it. That's part of getting audience. But ito talaga yung parang meat. Okay? Ito talaga yung pinaka-loob, pinaka-core ng strategy na to. So, meaning nun, ito, big picture, si prospect mo, nakita yung promotion mo sa social media like sa Facebook, sa Google, okay, sa Instagram, sa YouTube, sa kahit anong social media, tapos nakita niya na may shinare ka na link or may shinare ka na isang website, okay? Tapos, yung website na yon nagsasabi na bibigyan kita ng libreng information. Pero bago mo makuha yung libreng information na yon, bigay mo na sa akin yung email mo, okay? Ibigay mo na sa akin yung information mo. Mag-exchange tayo ng information para makuha mo yung gusto mo. Okay? So, after mong makuha yung information nila, after nilang ilagay yon, then, mapupunta sila sa tinatawag na email host. Okay? Tapos, dalawa kasing mangyayari dyan. Mapupunta yung email nila dito, at after nilang i-click yung tinatawag na call to action button dito, mapupunta sila sa isang website ulit na naglalaman ng pinaka-offer mo. Okay? At doon sa email host mo, doon ka na pwedeng mag-follow up sa kanila ng offer or kahit anong mga value. So, don't worry kung siguro ganito yung naging mukha mo ngayon. Ano daw ang sabi? So, huwag kang mag-alala kasi again, pag-aaralan natin to ng dahan-dahan. Okay? Pinakita ko lang sa inyo yung big picture para at least may idea ka kung paano to talaga ginagawa. Alright? So, eto, gaya ng in-explain ko kanina para mas makita mo ng malaki. Kasi prospect mo, nakita yung offer mo sa social media, tapos, bago nila makuha yung information na gusto nila, exchange muna tayo ng information. Okay? Pag magbigay sila ng information, then, yan, pwede nila makuha yung information na gusto nila, but, nakuha mo na din yung email nila. So, itong email host mo, yun ang follow up sa kanila ng offer mo or kung kahit anong mga promotion na meron ka. Okay? So, again, dadaanan natin to isa-isa. So, don't worry. Big picture lang to, overview kung ano yung matutunan mo sa mga susunod na araw. Okay? So, itong ganitong promotion, yung online marketing strategy, tinatawag din namin siya na funnel. I-funnel. Paano bang funnel yan? Diba imbudo? Imbudo, parang sinasala yung oil, yung gas. Diba mga ganun? Parang siyang imbudo na, yan yung magka-qualify sa mga prospect mo para yung part ng sorting, okay? Sila yung magka-qualify ng prospect mo kung karapat-dapat ba sila na mag-join sa business mo or kung sila ba talaga yung kailangan mo sa business mo
Or sila ba talaga yung may kailangan ng product mo or produkto mo. Okay? Kasi ito yan siya. Sa pinaka-top ng funnel, tinawag yan siya na awareness. Okay? Pinaka-top ng funnel, awareness. Then, yung awareness na yan yung magbo-boost ng interest nila. Okay? So, habang binuboost mo yung interest nila, mas na-firm yung decision nila. Habang nagiging firm yung decision nila, then that's the time na makapag-take sila ng action na bilhin yung product mo. Gaya ng ginagawa din natin, 'di ba, na hindi tayo agad bumibili ng isang product sa isang tingin lang. Depende talaga kung firm na yung decision mo na kailangan mo yung product na yon. But majority of our prospects, hindi talaga agad bumibili yan. Okay? Kailangan pa talaga na i-boost yung interest nila para mas maging firm yung decision nila para makapag-take sila ng action agad. Okay? So, eto guys, itong part ng funnel na to, yan. Ganito yan siya. Awareness. Okay? Ito, awareness. I-ano natin ha, i-connect natin yung ito dun sa diagram. Ginawan ko siya ng diagram na parang funnel. Ganyan. So, yung prospect mo, mapupunta sa awareness na part. Diyan na yung pagpo-post sa social media or yung pinapakita natin kung anong meron yung ino-offer natin, kung anong meron tayo. So, yan yung part ng awareness. So, once na aware na sila, 'di ba, magkakaroon sila ng interest. So, once na maging interested sila, makita nila, i-click nila yung website mo, makikita nila tong dalawang pages na to. Okay? So, itong number 2 na to, para siyang police. Okay? Bakit ko sinabing parang police? Siya yung mag-a-ask sa mga prospect mo na ibigay mo muna sa akin yung information mo para ibigay ko sa'yo pabalik yung kailangan mo. Parang inspection, parang ganun. Or para din siyang signage sa isang tindahan. Okay, 'di ba? Bago ka makapasok sa tindahan, 'di ba, usually makikita mo yung malaking signage kung it will show you kung ano yung makukuha mo. Parang sari-sari store, mga ganung mga bagay, McDonald's, fast food, restaurant. So parang siyang signage kumbaga. But yung pinaka-the best na para sa akin lang, pinaka-the best na analogy ko para dito sa number 2 is para siyang police kasi ibibigay mo muna yung information mo, prospect, sa akin, okay, para mabigay ko sa'yo yung gusto mong information. So, exchange of information tayo, okay? So, again, ito, awareness part yung number 1, yung number 2 is yung interest, okay, interest, number 2, number 4, interest din. So, itong number 3, nilagay ko to kasi baka magtaka ka, okay, binigay ni prospect yung email niya. Saan mapupunta yung email niya? Mapupunta yan sa tinatawag na email host or email autoresponder na tinatawag. So,ag-aaralan natin yan sa mga next na topics. Okay? Nasa big picture pa tayo, overview. So, again, ito, number 1, awareness. Number 2 and number 4, yun yung interest. Yung number 5, yan yung tinatawag na email host or autoresponder. Okay, diba? Sabi dito, after ng interest, decision. So, yung autoresponder, yun yung mag-follow up sa kanila para maging firm yung decision nila para bumili sa'yo or maging part ng team mo. Okay? Kasi, again, importante yung follow up sa mga prospects natin para matulungan natin silang makapag-decide agad dahil sila yung kailangan ng product mo. Okay? Kailangan na steer natin yung need sa kanila para makapag-take action sila. Kasi once na mag-take action sila, doon ka na magkakaresulta. Yan, action. 'Di ba? So, ganyan yung funnel. Awareness, interest, decision, and action. So, ganyan yan siya. Kaya ginawan ko siya ng diagram na ganito para ma-relate nyo dito sa funnel na to. Awareness, interest, decision, and action. Si AIDA. Awareness, interest, decision, action. AIDA. Okay? So, yan yung meaning ng funnel na yan. Alright? So, eto, balikan natin yung 3 secrets for having a successful online campaign.
Kasi again, once na ito pala din yung iisipin mo, hindi ka na ma-information overload, hindi ka na ma-overwhelm. Parang magkakaroon ka ng direction or path kung ano yung mga kailangan mong gawin, or magkakaroon ka ng clarity kumbaga kung ano yung main focus mo para magkaroon ka ng isang successful na online campaign. So, I believe tinuro ko na din to sa previous natin na episode, pero i-recap lang natin. 'Di ba yung tatlong sikreto na kailangan nating tandaan? Sabi ko, huwag kalimutan si BEST. 'Di ba? Yung acronym na BEST. Yan. Huwag kalimutan si BEST, build, engage, and sell. Ito yung talaga pinakasikreto ng online marketing. Mag-build ka, makipag-engage ka, at darating yung time na makabenta ka at makonvert mo sila into new downlines, new prospects, or new customers. Alright? So, yan. Paano ba yan i-relate dito sa funnel natin? Okay? I-relate natin sila para magko-connect lahat tong mga nandito na nakikita mo sa screen na napag-aralan mo sa previous episode natin. Okay? So, paano ba yan nagko-connect yung funnel sa tatlong sikreto na yan? So, sa build na part, yun yung getting audience and capturing emails. Nandito yan siya, sa taas. Sana yun? Yan, getting audience sa number 1 and number 2. Okay? Yan yung building part. Building part yan. Alright? So, getting audience and capturing emails. Sa engaging part, engage, yan yung magpo-follow up ka sa email, magbablog ka, at magpo-post sa social media. 'Di ba yung mga post natin sa Facebook, yung Facebook marketing techniques, tinuro ko na sa inyo before, na yun yung pwede mong i-apply sa ginagawa mo para makapag-engage ka sa prospects mo. Yan, email follow-up, blogging, and social media. So, dito yan na part. Yung number 3 at number 5. Okay? Tapos sell na part, dyan yan siya sa email follow-up at blogging din. Sell. Email follow-up and blogging. So, ganyan yan siya nagko-connect. Build, getting audience, and capturing emails. Mag-collect ka ng emails at mag-gather ka ng maraming mata, maraming audience sa promotion mo. Okay? Makipag-engage ka through email follow-up, mag-send ka ng follow-up, mag-blog ka ng mag-blog, magbigay ng value, mag-post ka sa social media ng value. Okay? So, once na makapag-engage ka sa kanila, darating yung point na makakonvert mo sila into new downlines, new prospects, new customers. So, that is through email follow-up and blogging. So, ganyan siya nagka-connect. Okay, so how the funnel works with the secret. Yan, ito ginawan ko na siya ng diagram para mas madali nating i-visualize kung paano ba siya nagko-connect. So, ito, number 1 and number 2, that's the building part. Okay, so kasama na din yan yung blogging and posting on social media. So, itong blogging, madadaanan natin to sa mga next na episodes natin. At yung posting on social media, nadaanan natin to sa previous na mga episodes natin, episode 1 and episode 2. Make sure na panoorin mo yung replay. Okay? So, yan yung building na part. Kung i-relate mo, kung i-connect mo sa funnel na nakita mo kanina. Number 1, number 2, that's the building. Okay? So, saan naman yung engaging? Saan naman yung part na makipag-engage ka sa prospects mo? Dito na part na yon sa number 4 and number 5. So, nandyan din yung blogging and posting on social media. Kailangan na magparamdam ka parati sa mga prospects mo by giving value, okay? By showing them na effective yung products mo by providing mga testimonials or yung case studies, kung meron ka mga case studies, okay? Kung may mga blogs ka na gustong i-share. So, that's part of engaging. At yung mga email na sinesend mo, like mga follow-up emails, okay? That's part of engaging. Alright? So, yung convert naman, saan naman yung selling and converting coach? Dito yan siya sa part na 4 and 5 din.
Kasi when you do blogging and email follow-up, at the same time, nako-convert mo din yung mga prospects mo, nako-convert mo din at makakabenta ka. Kasi yung ginagawa ko, may email autoresponder ako, gamit ko GetResponse. At yung blog ko is ito, blog.cyrilpsinapi.com. So, ito yung back office or ito yung dashboard ng blog ko. So, dyan ako nag-create ng post at naglalagay ako ng mga call to action. And don't worry kasi later on, i-share ko sa inyo kung paano ka makapag-create ng content sa blog mo. So, make sure talaga na i-follow mo yung episode natin. Alright? So, yan siya. So, paano naman yung, paano mo naman ito magagawa? Okay, so alam mo na yung concept, alam mo na kung paano nag-work yung funnel, alam mo na kung ano yung silbi, kung bakit siya tinawag na funnel, at kung bakit kailangan mo to sa promotion mo para magkaroon ka ng successful na promotion. Okay? So ngayon naman, paano mo naman ito magagawa? Okay? So ito, I'll do my best na ma-explain to sa pinakasimpleng paraan. Okay guys, paano? So paano yan siya? So, ito yung mga tools na kailangan mo to start your campaign. Diba? Yung step 1, ito, mag-base tayo dito sa 1, 2, 3, 4, 5. Okay, again, mag-base tayo dito sa funnel natin na 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, yan yung titingnan natin sa diagram. 1, 2, 3, 4, 5. So, number 1, so, yung kailangan natin na tool dito sa number 1, step 1, syempre, social media account. Kung may Facebook ka, kung may Instagram ka, kung may YouTube ka. So, yan yung mga tool na kailangan mo. So, ito din, blogging platform, at kailangan mong bumili ng ads kung may budget ka. Okay, para makapag-build ka, di ba, building yung sa taas, makapag-build ka ng audience para makakuha ka ng maraming mata na titingin sa promotion mo. Ito yung mga tools na kailangan mo. Social media account, blogging platform, at pwede kang bumili ng ads. Okay? Sa step number 2, dito, number 2, yan, di ba nakikita niyo yung picture na yan? Yung picture na yan, parang ganito yan siya. Pakita ko ha. Yan. So, ito yung ginawa ko na capture page. Okay? So, parang ganito yan siya. Sana yon. Yung number 2, parang ganito yan siya, na bago nila makuha yung cheat sheet na gusto kong ibigay ng libre, ibibigay muna nila yung email nila at yung information nila para makuha nila yon. Okay? So, ganyan yung hitsura ng number 2. So, tawag doon, kailangan mo ng tools, yung tinatawag na Capture Page Builder. Ito tawag dito is Capture Page Builder or landing page. Siya yung Capture Page Builder kasi siya yung magka-capture ng email, ng information, kaya tinawag siya ng Capture Page. Okay? Capture Page na tutulong sa'yo na mag-build ng audience kasi part siya ng building. Diba? Dito sa diagram natin, 1 and 2, part of building. Building our list, building our network, or building our prospects. Parang ganon. So, kasama na din yung mga plugins ng blog at ipapakita ko yan later on sa mga next na episode. Pero ito yan siya, ganito yan siya. Kasi kung i-visit mo yung blog ko, may makikita ka din ng mga capture page doon. Okay? Capture page na magka-capture ng email or ng information bago nila makuha yung gusto nila, yung information na gusto nila. Katulad, ito, dito sa gilid ng blog ko, yan, may mga nilagay ako na capture page. Ito, capture page to. Yan, home-based, rejection-free, and 24/7, new age of prospecting. Antayin natin mag-load. Made
possible. So, click the button below to start your free training series today and start boosting your income and results this year. So, yung binibigay ko dito is free training. Kung si prospect gusto niya makuha tong free training na to, ibigay niya muna yung email niya. Okay? Pag mabigay na niya yung email niya, isesend ko sa email niya yung information na hinihingi niya. So, ganun nag-work yung capture page sa loob ng blog. Alright? So, yun guys. Yan. Marami pang capture page na nilagay ko dyan. Tapos, makita mo din yan sa loob mismo ng blog if you're going to open this. Yung tawag dito sa mga ganito is yung blog plugins. Para siyang application. Diba, gaya ng sa cellphone, yung binili mo yung cellphone mo, diba, walang Facebook na application, walang Messenger na application, walang fan page na application, Facebook ads na application, walang email na application, in-install mo pa galing kay Google Play. Okay, ganun din yung parang idea ng plugin na sa blog, walang naka-pre-install na mga plugins. Okay, kailangan mo pang mag-install ng separate na plugin para makuha mo yung plugin like Capture Page Builder para makapag-capture ka ng email using your blog. So, gaya nito, nag-loading pa sa mga blog ko. Yan. So, sa ilalim ng blog ko, may nilagay ulit ako na capture page. Kasi yung blog ko, ginagamit ko sa pag-build ng list ko or sa pag-build ng network ko. Okay? Sa pag-build ng prospect ko. Okay? So, ito, 4-part video training series. Ito capture page to kasi 'di ba it asks for an email, tapos may call to action na get instant access. So bago makuha, ito capture page din to na pop up. Okay, plug in siya sa blog. So that's part of building. So diyan ako nagbi-build ng list ko. Diyan ako nagbi-build ng email ng mga prospects ko. Okay, by blogging. Yan, at by getting audience sa social media. So, kung gusto nilang makuha ng information from me, mga new posts sa blog, then they need to provide their email para masama sila sa list ko. Okay? Masendan ko sila ng email. So, ito din, bago nila makuha yung training series about this topic, okay, kailangan mo na nilang ibigay yung email nila para mapanood nila yung training na yon. Ito din, diba nakita nyo na biglang nag-appear, biglang nag-pop up. So, plug-in din yan ng blog, okay, na nilagay ko, okay, free training, na kung gusto nilang matuto ng ganito, they need to provide their email first para makuha nila ng libre. So, ganyan. Parang they need to give information in exchange for a valuable information. So, ganun yung idea ng capture page. Alright? So, may standalone. Yung standalone, ito, na hindi nakakonect sa blog. At may plug-in na kailangan mong ilagay sa blog. So, magka-separate siya. Dalawang ways na makapag-capture ka ng email. Okay? Again, using standalone na capture page builder. And itong ginagamit ko, Rocket Pages, i-explain ko sa iyo later about this. Standalone to. And again, plug-in sa loob ng blog. Ito blog ko, itong mga nakikita nyo dito sa baba, yan na may capture page, mga plug-ins yan siya, na nilagay ko sa blog ko para makapag-build ng list. Alright? So, yan. Standalone and blog plugins. Step number 3, syempre, once na nakuha mo na yung email nila, anong gagawin mo sa email? Syempre, gamitin mo yung email para i-follow up sila. So, kung may Gmail account ka, okay lang na gamitin mo yung Gmail mo. Pero nung last na training namin ng January 15, kasi nag-live coaching kami sa team namin, nagtanong siya kasi yung ginamit niya sa pagpa-follow up ng prospects niya is yung Gmail account. So, yung nangyari, since nag-send siya ng email sa napakaraming email addresses, na-consider siya as spam. So, na-block yung account niya sa Gmail kasi yung Gmail account, yung Yahoo account, yung
Outlook, hindi siya designed para doon. Okay? Kasi personal na email mo yun. Itong email host na to, like itong ginagamit ko na GetResponse, ito yung mga tools na kailangan natin para makapag-send tayo ng email sa multiple contacts. Kasi this is capable of sending emails to 1,000, 5,000, 10,000, 100,000 email addresses. Okay? So, yan yung purpose ng email hosting. Kasi may nagtanong sa akin na, Coach, okay lang ba na yung gamitin ko is yung personal email ko sa pag-follow up ng mga prospects ko? Depende. Kung napakarami mo ng email na na-collect, then it's better na kumuha ka ng email hosting mo, hindi naman siya ganun kamahal. Okay? Kumuha ka ng email hosting mo, baka i-block ka ni Gmail, ni Yahoo, or kung ano pa mga email service provider dyan, na gamitin yung service nila dahil sa ginagawa mo. Kasi again, bawal talagang gawin yon. Okay? Itatag ka as spammer. Okay? Baka itatawagin ka pang scammer. Diba? So, it's better be safe than sorry, guys. So, yung kailangan natin is yung email hosting. Yan, ability to store 1,000 plus contacts and send email with few clicks. Alright? Yung step number 3 yan. Live pa ba? Baka naputo na naman. Check nga natin. Yan, sabi ni Faith, nice topic. So, thank you. So, yung kailangan natin, hi, Star. Okay. Yan, ability. Yan, okay pa naman. So, yung step number, yan, ito na, step number 3, di ba dito? Again, yung 2, yung na-capture natin yung email nila, saan napupunta? Dito sa email host natin. Okay, yung number 3. Step number 4, kasi itong 3 and 4, magkasabayan siya na nangyayari. Okay? So, step number 4, mapupunta sila sa tinatawag na a thank you page. Okay, yung kailangan mo, thank you page, parang ganito. Kasi marami na akong ginawa actually, na capture pages. Kuha lang tayo ng example. Itong example natin, para makita nyo yung flow. Okay, yung flow, kung paano talaga siya nag-work. Kasi mas okay pag nakikita nyo kaysa puro theory lang. Kasi yun, natuto din ako last time na theory alone, you will not learn talaga, or hindi totally na pumapasok sa utak natin. Kasi yung ginagawa namin sa engineering kasi nung college pa ako, lahat theory. Kaya pagtapos mag-graduate, wala, nga. 'Di ba? So ito yung example ng capture page na ginawa ko. Okay, itong training series na ginawa ko, 'di ba? They can get it for free. But before nila makuha to ng libre, kailangan muna nilang maglagay ng information nila. So, make sure na valid yung ilagay mo dito na simply enter your valid. Pwede ka maglagay ng valid email para hindi sila maglagay ng fake email. Okay? At don't worry kasi in case na maglagay sila ng fake na email, parang i-filter yan siya ng email host mo. Kasi 'di ba invalid yung email pag nagba-bounce yung email. 'Di ba yung mga ganon? Kaya naka-receive tayo ng bounce email from Mailer, Daemon, parang ganon na hindi nag-send yung email natin kasi ganito ganyan. Kasi invalid yung email address na yon. So yung email host, may kakayahan siya na linisin yung email list mo para tanggalin yung mga invalid email. Yan, valid email yan siya. Tapos get instant access. 'Di ba itong number 2 na to, step number 2 to. Okay? So, yung after kong i-click itong get instant access now, napunta yung email ko sa email host. Okay? Sa email host dito sa GetResponse. GetResponse kasi yung email host na gamit ko. So, after kong i-click yun, 'di ba sabi ko dito sa step number 4, 'di ba step number 4, mapupunta sila sa isang page. Etong ganito yung page na yon. Tinatawag ko siya na thank you page. Mag-thank you ka lang, pwede kang mag-thank you, or pwede kang magbigay ng isang another value. Okay? Value or training na magpapakita sa kanila kung ano yung benefit ng product mo,
kung paano siya nakakatulong. Again, ay yung result-driven na video, pwedeng ganun. Yan. So, yan, maraming nag-comment, 'di ba? So, yan siya yung tinatawag na thank you page. Okay? Ito yung sa part number 4. So, again, yung part number 4, kailangan mo doon yung capture page builder kasi stand alone. Kasi 'di ba pinakita ko tong page na to, ito, part din siya ng Rocket Pages na ginagamit ko. So, yan, dito. Dito mo pwedeng gawin lahat ng landing page, ng video, na may capture page, ganon, or thank you page. Ito yung tool na kailangan mo. Hindi mo na kailangan ng separate tool. Ito na yung tool na kailangan mo. Okay? Ganito, parang ganito. Alright? So, step number 5, di ba? Tapos na tayo sa step number 4. Step number 5, yan. Step number 5, sorry. Diyan mo na ipa-follow up yung mga prospect mo. Di ba? Sabi ko dito na decision. Di ba? Last yung decision. Decision para makapag-take sila ng action. Ito. Decision para makapag-take sila ng action. So, magagawa mo yan siya. Wala na. Magagawa mo yan siya pag pina-follow up mo yung mga prospects mo. Okay? Paano mo i-follow up yung prospect mo? Hindi mo na kailangan ng another tool. Kailangan mo lang gamitin yung the same na email host na nag-store ng email nila. Okay? Kung gamit mo GetResponse, yun yung gamitin mo para i-follow up mo yung mga prospects mo. Okay? So, yan. Ganyan siya nag-work. So, anong tool na gamitin mo dito sa step number 5? Dito sa step number 5, the same with step number 3. Okay? Yung email host na gamit mo. Alright? So, kung tutuusin, tatlo lang yung main tool, tatlo lang yung main tool na kailangan mo. Isang capture page builder, isang blogging platform, at isang email host. So, tatlo. Capture page builder, blogging platform, at yung GetResponse or Aweber or email host. Okay? Pagdadaanan natin yan sa mga next na episodes natin. Kaya make sure talaga na sumama ka doon sa Online Marketing Made Easy for Pinoy na group page. Alright? So, yan siya. Okay? So, yan guys. So, okay pa ba? Nagets ba? Yan. Baka ito na yung naging mukha nyo. What? I hope guys na nakuha nyo yung concept, yung flow, at kung paano talaga siya nag-work, yung process. Okay? Kasi, yun yung goal ko for today, na maintindihan nyo talaga. Okay? So, yan guys. Tingnan ko ako naka-live pa ba. Yan, buhay pa. Yan. Medyo naglalag. So, kung may question ka regarding this topic, pwede ka namang mag-post ng question mo below this video, or if you're watching this video sa replay, just comment, okay? Post your comment below. Makikita ko naman yon. Alright? So, yan guys. I know that, it's really very, parang sa una kasi ganun talaga na parang malulula ka na parang parang hindi mo makukuha agad. Okay? But balik-balikan mo lang tong replay ng training na to ng episode 5 and I'm sure talaga na makuha niyo yung concept na to. Okay? I'm sure na darating yung time na madali na para sa'yo na gawin tong mga to. Okay, basta may mga right tools ka lang, may mga mga bagay na kailangan mo lang or kailangan mo, okay, para maging successful yung online marketing campaign mo. Okay? So ngayon, yung question, paano naman, saan at paano ako magsisimula? Okay? So, kung naintindihan mo na yung concept na to, siguro yung next na question na naglalaro sa isipan mo,
saan at paano ako magsisimula. Ito, kailangan na magsimula ka muna sa Capture Page Builder sa step number 2. Kasi yung step number 1, pwede mong i-apply yung previous episode natin, yung episode 1 and episode 2 to get audience. Okay? Yan, step number 2, yung Capture Page Builder, yung kailangan mo or yung unahin mo muna, okay, na i-set up para hindi ka masyadong ma-overwhelm or kung para hindi ka maguluhan or mawalan ng focus kung saan ka magsisimula. Okay? Ito, again, step number 2. Capture Page Builder, yung stand-alone. Stand-alone muna. Kasi yung vlogging, i-discuss naman natin yan sa mga next na episode. Don't worry about that. Basta, magsimula ka lang muna sa Capture Page Builder kung beginner ka pa lang. Okay? Okay? Right. So, where to find the tools? Okay, kasi ito yung madalas na question, 'di ba? FAQ na saan naman ako makahanap ng mga tools na 'yan. Actually, pwede kang mag-search sa Google about Capture Page Builder, pero marami kang information na makukuha doon. At ayoko na mawala yung focus mo. So, i-share ko sa inyo yung experience ko. Kasi itong tatlong tools na to, yung ginamit ko. Yung Instapage, yung Lead Pages, at Rocket Pages. Itong Instapage and Lead Pages, ito yung international na tools ito yung mga international na tools na ginamit ko before na diniscontinue ko. At ito yung Rocket Pages, yung pinakita ko sa inyo kanina. Ito na yung tool na ginagamit ko kasi mas convenient siya sa akin at mas nadadalian talaga ako na gamitin. Okay? So, ito guys, para sa akin ito yung the best kasi yung nagamit ko na siya. Kasi ayoko na magturo ng hindi ko na experience, 'di ba? So, ito yung ginamit ko before ulit, Instapage, Lead Pages, at Rocket Pages ngayon. So, itong Instapage, Lead Pages, since medyo mabigat siya sa akin at medyo nagugulan akong gamitin. So, hindi ko na pinagpatuloy at dito na ako sa Rocket Pages. Mas madali sa akin at hindi pa mabigat sa budget. Okay? So, yan. Yan, diba? Rocket Pages na yung gamit ko ngayon kasi madali na lang siya. Okay? So, bakit ito yung pinili ko na tool? Kasi, first of all, yan, it is made from the Philippines, designed for network marketers and entrepreneurs. So, yung niya, ito, nabuhay to dahil sa mga complaint ng mga marketers na ay mahirap mag-list building, mahirap mag-capture ng email dahil beginner pa lang ako, hindi ako techie, kaya ginawa to. Yun talaga yung purpose ng tool na to. Okay? So, beginner-friendly tool with inline manual or tutorial. So, may help page din to na madali lang gamitin if you needed something or kung may question ka regarding the tool. Okay? Pwede kang mag-ask ng question. I-click mo na yung question mark. Alright? So, next is, perfect tool for non-techie. Kasi ako din, hindi naman ako ganun ka-techie. Natututo lang ako everyday, kaya hindi na ganun kahirap sa akin yung mga ganito, especially yung mga technical na terms regarding ganitong strategy. Kasi, yun nga, inaral ko at I still consider myself as a non-techie person. Alright? So, perfect siya na tool for non-techie. And most of all, it is a great tool that is affordable, especially kung beginner ka pa lang, conscious ka talaga sa budget. Okay? Aware ako doon na conscious ka talaga sa budget pag beginner ka pa lang kasi hindi mo alam kung mag-work sa'yo yung tool na ginagamit mo or hindi. 'Di ba? So, ganyan din yung na-experience ko before. Kaya, ito yung kinit ko. Okay? Dahil, na-realize ko din na madali lang siya, mura na, at most of all,
pwede kang kumita by promoting this tool as well. Okay? Yan yung pinaka ano sa akin kasi extra income siya. At pwede mo mapanood yung review about this tool. Okay, na ginawa ko. Ginawan ko kasi siya ng review dito sa link na to. So, pwede mo din siya na mapanood directly sa blog ko. I-search mo lang blog.cyrilpisanable.com, tapos i-search mo yung pangalan na Rocket Pages. Okay? So, how to use it? Yan. Paano ba gamitin itong tool na to? Kasi, kailangan na makita nyo na madali lang talagang gamitin itong tool na to. Kasi hindi talaga siya ganun mag-absorb sa atin kung hindi talaga natin ma-experience. Okay? Ganito yan siya. Pag nag-login ka sa tool na to, ito yung makikita mo, yung templates. Kasi maraming templates dito, I think mga 60 na ata na templates. Iba't ibang klaseng templates. Okay? So, yung kailangan mo, capture page, 'di ba? So, yan, napakarami dyan. Capture. I-click mo lang yung capture. Yan, ito na yung template na makikita mo. So, itong mga template na to, dinesign siya kasi ito yung mga template na proven na nagko-convert. Okay? So, meaning, mataas yung possibility na mag-convert yung ginawa mong page using this design. Yung design. Okay? Yung ibig sabihin ko doon, yung design niya. Yun yung proven design na malaki yung possibility na magko-convert. Okay? Meaning na mag-convert, malaki yung possibility na makakuha ka talaga ng email. Okay? Using this design. Alright? So, gaya nito, kasi diba ito yung capture page ko. So, dito ko lang yung kinuha. Ito. Yan. Click mo lang yan. Pili ka kung gusto mo capture page. Tapos, ito yung mga template dito. Pili ka ng design. Pwede mo din na baguhin yung background. So, click mo lang yan. Lagyan mo ng pangalan. Paano ba? Cheat sheet today. Free. Let's say, free copy. Free report na lang. Free report. Yung niche ko, online marketing. Kung free report, kung yung niche mo is health and wellness, free report, 10 tips, kumbaga ganyan, 10 tips to stay healthy. Yan. Pwedeng ganyan. Sa akin kasi, online marketing. Yan. Pangalan. Kahit anong pangalan na pwede, na gusto mo, pwede yan. Click mo yung create page. At mapupunta ka sa tinatawag na editor. Antayin mo na mag-load. Excuse me. Yan, editor. Ito yung tinatawag na editor. Natin ko live pa. Mga right tools ka lang, may mga yung editor. So, yung gagawin mo lang, ito, i-edit mo lang to. Kung yung ibibigay mo free video, yan pwedeng free video. Kung free report, tapos pwede kang maglagay diyan ng kung ano yung makukuha nila. Okay? Yung promise yung tawag doon na ipapakita mo lang saglit kung ano yung makukuha nila dito sa page na to. Okay? Na magpe-persuade sa kanila na ibigay yung information na gusto nila makuha. Okay, so ito, enter your email address, pwede din enter your valid email address to get instant access. So, pwedeng ganyan. So, pag i-click nila tong get instant access now, may magpa-pop up. Yan, may magpa-pop up na another link, 'di ba? Gaya nito, another link. Ito siya. So, paano gawin yan sa Rocket Pages?
ang gawin mo lang, i-click mo yung Get Instant Access, i-double click mo, ulit, i-highlight mo tong button na to. Yan, make sure na nakaselect yan siya, tapos i-double click mo. Tapos, piliin mo yung squeeze box. Tapos, dyan, may design ng squeeze box. Pwede ito. Yung squeeze box, yung pangalan sa box na ito. Okay? Parang technical term siya or yung tawag sa box na to, squeeze box. So, yan yung makikita mo. So, pwedeng i-edit mo to, enter your email below to get instant access. So, yan. Email, name. Tapos, yung gagawin mo, kasi 'di ba sabi ko na after maglagay ng email dito, napunta sila sa tinatawag na thank you page. Thank you page na ganito. Okay, so pwede ka mag-create ng separate na page sa Rocket Pages para dito. Pero kung may website ka, may blog ka, pwede mong ilagay na thank you page yung blog mo. So, again, yung paano gawin yan, i-click mo lang, i-select mo lang tong button na to, tapos click mo yung settings, may nakapangalan dyan na thank you page. So, thank you page, tapos pwede ka mag-create ng new, kung gusto mo na mag-create ng ganitong separate. Ito kasi, separate na page to, na ginawa ko sa Rocket Pages. Pwede ka mag-create ng new na i-connect mo yung dalawang page, kumbaga. Okay? So, don't worry kasi may ginawa ako na step-by-step na training about this na madali mong ma-follow kasi nakakategorize na siya. Okay? So, eto, kung may website ka, sa ino-offer mo, pwedeng URL. Yung URL, di ba, yung link yun. So, eto, pwede ko siyang papuntahin sa blog ko, kung saan nandun yung libreng information. Tapos, i-click mo yung save. Tapos, i-click mo yung publish. Okay? Tapos, after mong i-click yung publish, click mo ulit yung publish. So, click mo ulit yung publish. Make sure na nakaselect tong Rocket Pages dito para bibigyan ka ng default na link ng tool na to. Gaya nito, naka-default yung link niya. Okay, naka-Rocket Pages. Kasi okay lang na ganyan yung link mo kasi kakasimula mo pa lang. Okay, so let's not make complicated things muna kung kakasimula mo pa lang. So ito yung kakopy mo, ito yung i-share mo parate, ibibigay mo sa mga posting mo sa Facebook, social media, para makapag-send ka ng tao, ng audience, sa capture page mo. Okay? So, click mo yung publish. So, pwede mo nang i-close. Yan. So, ganyan guys. Again, unahin mo yung capture page builder. Don't worry kasi siguro iniisip mo, okay coach, nakapag-create na ako ng capture page builder. Tingnan natin kung ano yung itsura. Kasi may mata dito, pwede mong makita yan. Paano ko naman, itong question, nakapag-create na ako ng capture page builder gamit ang GetResponse, pero wala pa, gamit ang Rocket Pages. Pero wala pa akong email host kasi sinabi mo na mag-focus muna ako sa pag-create ng capture page builder. Okay lang yon. Okay? Okay lang yon. Bakit? Bakit ko sinabing okay lang yon? Kasi, itong si Rocket Pages, pwede niyang i-store or pwede niyang ipunin yung mga na-capture na email. Okay? Pwede niyang iniipon niya. Example, 'di ba? Ito yung ginawa natin. 'Di ba? Ito yung link na binigay niya. 'Di ba? Example. Yan. So, get instant access now, napunta siya sa blog ko. Kasi link ng blog yung nilagay ko dito. 'Di ba? Yung as a thank you page. Yan, 'di ba? blog.serilpisanado.com. Kung may link ka sa ng products mo, pwede mong ilagay URL. Pero kung gusto mong gumawa ng separate na page gaya nito, na maging capture page, pwede mong gawin yan sa Rocket Pages. I-select mo na yung new. Okay? So, yan siya. Yan, napunta sila sa blog ko kasi yung thank you page. So, ang sinabi ko kanina is nako-collect ni Rocket Pages yung email, okay?
nila na pwede mong kunin once na nakapag-set up ka na ng autoresponder. 'Di ba? Ito yung email ko na nilagay, 'di ba? January 20 sa oras na 'to. So, yung mga email na na-collect mo dito, pwede mo silang i-download. Pwede mo silang i-download at ilipat sa email host mo once nakapag-set up ka na. But yung goal natin muna, ang kakasimula mo pa lang, is mag-send ng tao sa ginawa mong, ano ba to? Mag-send ng tao sa ginawa mong capture page. Kasi yun yung step 1, di ba? Audience. Okay, step 2 yung capture page. Mag-send ng tao sa ginawa mong capture page para makapag-collect ka ng email. So, kinokolekta ni Rocket Pages yung mga email na yan, okay, na pwede mong i-download para ilagay sa email host mo na gagawin natin sa mga next na episodes natin. Alright? Tapos, para ma-follow up mo na sila doon. Kasi yung Rocket Pages, wala siyang kakayahan na mag-send ng follow-up kasi yung responsibility lang niya is mag-capture ng information. Kaya tinawag siya ng capture page builder. Mag-capture lang. Okay? So, yan guys. I hope na naintindihan nyo yung paano gamitin yung Rocket Pages. So, kung gusto mo matuto further about Rocket Pages, punta ka lang sa blog ko, blog.cyriltesinabe.com. May search bar sa taas. I-search mo lang yung Rocket Pages. So, may papakita sa iyo na review at i-share ko din sa iyo yung yung mga personal training na ginawa ko for this tool. Okay? So, that's how to use Rocket Pages para sa marketing campaign mo. So, madali lang siya. Madali lang talaga siya. Click ka lang. Basta yun. I-follow mo lang yung instruction, okay, na makikita mo din sa Rocket Pages kasi pwede kang magtanong help or may ginawa ako na video actually about it already, so you can watch the video tutorials. Anong category na yon, okay? So, yun guys. Yan. So, siguro natanong mo why I chose Rocket Pages. Ito, ayoko maging bias actually dito kasi 'di ba sabi ko may affiliate siya. Pwede ka maging affiliate nitong tool na to para kumita ka. Actually, yung lead pages, yung Insta page, pwede ka din maging affiliate, pero kailangan mong piliin yung mas mataas na price para maging affiliate ka. Meaning ng affiliate, kikita ka ng komisyon every time na may bibili ng the same product na pag i-recommend mo, kumbaga, yung ginagamit mo na tool. Okay? Sa ibang tool, pwede mo magawa yan, pero kailangan mong bilhin yung pinaka-highest na package. Sa Rocket Pages kasi, hindi. Kasi parang isang package lang siya na pwede mo ma-take advantage lahat. Okay? So, ito ay trusted ako founder kasi kilala ko yung gumawa nito, yung mentor ko. Okay? So, it's easy to use, explore, and follow. Gaya ng pinakita ko sa inyo kanina. So, tested and proven ako na siya. Ginagamit ko sa marketing campaign ko. Been using it for all of my... I've been using this tool for all of my marketing campaigns. Online marketing campaigns. Kung nakikita nyo, di ba, sa group page natin, ginagamit ko siya. Sa Facebook, nakikita nyo, kung may mga link kayo nakikita na galing sa akin, ito yung makikita mo, yung Rocket Pages. Very affordable siya. Hindi siya masakit sa bulsa compare sa other tools. At ipapakita ko sa iyo bakit. Okay? So, may tutorial siya inside mismo sa Rocket Pages. Dito, i-click mo lang yung help. At most of all, may mga ready-made na tutorial na din na ginawa ko na you can take advantage. If you're going to use the same tool, then I can help you with that. Okay? If you're going to use the same tool. Kasi ayokong ituro sa'yo yung tool na hindi ko alam paano gamitin. Mahirap yun. Okay? Gusto ko na ituro sa'yo yung mga bagay na ginagawa ko or nagawa ko na.
Okay? So, what you need, ito, bakit kailangan mo din gamitin yung tool na to? Ayan, easy to set up, hindi siya mahirap talaga for beginners. Kailangan mo lang talaga yung laptop initially or desktop, okay, sa pag-create. Pwede mo siyang ma-view sa tablet, sa mobile, pero in terms of creation, kailangan mo talaga gamitin yung laptop or desktop. Kahit sa ibang tool na makikita mo na capture page builder na tool, hindi siya pwedeng ma-edit sa mobile or sa tablet. Kailangan talaga initially ng desktop or laptop. Computer talaga siya. Initial. Okay? Pwede mo makita yung conversion, kung effective ba yung promotion mo. Pwede mong ma-view kung ilan na yung tumitingin, pero hindi mo siya pwedeng ma-edit sa mobile and sa tablet. Okay? Pwede ka lang makapag-create ulit gamit ang computer initially. Kahit na anong tool man yan, okay, kailangan mo talaga ng computer. Alright? If you're going to take this seriously, okay, marami namang paraan para gawin yon. Okay? Kasi kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Alright? So, yun guys. Designed for beginners or marketers who have zero background or walang idea talaga how to use a capture page builder tool. Okay, so gaya na sinabi ko kanina na dinesign tong tool na to from the remorse. Remorse talaga. From the painful experiences ng mga marketers dati. Okay, kasi kilala ko yung co-founder nito at siya din zero background. Wala siyang alam-alam sa ganitong mga bagay, hindi siya techie. Kasi hindi naman siya technical graduate, but inaral niya talaga. Inalam niya yung mga problems ng mga marketers na gusto mag-start ng online marketing. Kaya nabuhay itong tool na to. So, kahit na zero knowledge ka, wala ka talagang alam sa umpisa kung paano to nag-work, madali lang talaga sa'yo na i-navigate. Okay, so again, may ready-made tutorial na akong ginawa from me, and you can ask me any questions regarding it since I'm using it too and I'm quite familiar about the tool. So yan, if you're going to use the same tool, if we are on the same channel, the same frequency, okay, so I can help you with it. Okay, so very affordable, especially kung sa newbie, mura lang talaga siya, and you can earn from it. So gaya na sinabi ko, you can become an affiliate, extra income. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki gaya ng ibang tool para ma-unlock mo yung pagiging isang affiliate. You can become an affiliate as long as ginagamit mo yung the same na tool. Okay? As long as user ka, pwede ka na maging pusher. Joke lang. As long as user ka, pwede mo nang i-offer. Okay? Basta user ka. Right? Hindi mo na kailangan na magbayad ng malaki para ma-unlock mo yung pagiging isang pusher or isang affiliate. Alright? So, ayan guys. Price comparison. Para mas maunawaan natin yung advantage. Okay? Kung bakit, kasi ito, okay lang naman kung hindi nyo gagamitin tong tool na to. Basta, pinapakita ko lang sa inyo yung possibility. But, mas okay talaga kung if you're going to use the same tool para matulungan ko kayo. Mas okay yon. Kung gagamitin mo yung parehas na tool, kung parehas tayo, okay, madali na sa akin na ituro sa'yo yon. Okay? So, yun, di ba, get mentors yung last step. So, yan. Price comparison. Ito yung nakuha ko sa website ng Lead Pages. Di ba, yung pinakita ko sa'yo na na isang ginagamit ko, Lead Pages. International to siya na tool. So, yung monthly niya, ito, $49. Kasi, bakit ko nilagyan ng $49? Kasi, pwede kang maging affiliate pag ito yung price na kukunin mo. Kasi, pag $25, hindi ka pwede maging affiliate or hindi ka kikita ng extra income. Tapos, may limitation lang siya. Yan. Di ba, may naka-X. So, ito rin yung mga bagay na pwede mong gawin for $25. Diyos ko po. Yan. Kailangan ko magbayad ng malaki para i-unlock yung iba. Di ba? So, kinonvert ko into peso, 2,450. Ito monthly to siya. Per month, di ba nakita nyo? Per month. Yan, per month. Per month yan siya. Yan. 2,450 per month. So, kung annual, i-times mo lang yung monthly na payment
into 12 months. So, yung babayaran mo in total for 1 year is 29,400. Kaya sinabi ko na expensive siya kasi yun, malaki talaga yung babayaran mo pag lead pages. Kaya give up ko na to siya kasi sobrang laki. Yan. So, yung sa Insta page, ito, basic, professional, premium annual. So, ito, kung gusto mo ma-take advantage, yung, itong support, tapos, read-only pa nga lang to, o hindi talaga completely member. Yan siya. Yung monthly nito, $55. So, kinonvert ko siya into peso. So, 2,750 per month. So, ulit, multiply mo lang siya into 12 months. Okay? So, for 1 year, annual, that will come up 33,000 pesos. Guys, take note, capture page builder lang to. Okay? Hindi pa kasama yung blogging platform. Separate pa yung price nun. Imagine, kailangan mong tatlo. Capture page builder, blogging software, and email host. So, kung dito pa lang, malaki na yung babayaran mo, talagang mabigat talaga siya. Okay? Pero kung gusto mo naman na kung willing ka talaga matuto, then, I believe na makapag-invest ka naman. Okay? Pero as a beginner kasi, di ko lang alam. Pero as a beginner, para sa akin, malaki siya, kaya give up ko to. So, ito ngayon ginagamit ko, yung Rocket Pages. Diba? Ang laki ng difference. 2,000. Pagdating dito, 995 yung monthly ng Rocket Pages. Swak sa bulsa. Pasok sa banga. Diba? Pasok sa banga. So, kung i-multiply mo into 12 months, itong 995, may 1 year subscription ka na. So, that will sum up to 11,940. Okay? Mura na, 'di ba? Murang-mura na siya. Para sa akin, thumbs up to. Mura na siya. Kasi parang times 3 yung price ng iba. Times 3. Ito almost times 3 yung sa lead pages, Insta page. Ito times 3 talaga to. 33,000 versus 11. Okay? Pero kung gusto mong mapamura, okay, hindi yung mumura, pero kung gusto mo talaga na na hindi gumastos na malaki, ito guys, ito yung ginagamit ko. Okay? So, I'm sharing this with you kasi ito yung ginagamit ko na alam ko na pwede mo din gamitin as a beginner. Alright? So, Capture Page Builder, ito, diba, sabi ko, yung Capture Page Builder alone, 11,940. Mag-add ka lang ng 1,050, makukuha mo na yung blogging platform. Parang ganito. Okay? Hindi mo na kailangan magbayad ng separate ng blogging platform kasi, in-estimate ko yung pwede mo magastos sa blogging standalone, that will sum up to 25,000 pesos. Hindi pa kasama yung mga plug-in. So, example, kung 33,000 plus 25, 50 plus 50K annual yung babayaran mo. Pero kung gusto mo mapamura talaga na hindi ka masyadong magbabayad na malaki but you can still start your online marketing campaign. Kasi, syempre, habang ginagawa mo to, I believe na magkaka-income ka din. 'Di ba? Kasi makapag-build ka ng list, dadami yung prospect mo, dadami yung network mo, lalaki. So, mas marami kang mabebentahan. Okay? Mas malaki yung possibility, mas kikita ka ng malaki if you have this tool. So, yan. Just add 1,050. Okay? And you can have the blogging platform. So, hindi mo na kailangan mag-spend ng 50,000 pesos or 25,000 pesos, 33,000 pesos or 29,000 pesos para makuha to. Okay? So, ito lang talaga yung kailangan mo. 12,990. So, yan guys. Pinakita ko na sa inyo kung ano yung pwede mong gamitin. So, again, yung kailangan mo na tool na paglaanan ng pansin to start your campaign as early as today is yung Capture Page Builder na standalone. And then, you can get your blogging platform na gagamitin natin sa next na mga episodes natin. Alright? So, yun guys. Again, if may question ka regarding this, kung question mo, paano mo naman ito makuha? Kasi ito, limited lang to na offer. Actually, hindi ko alam kung magtataas tong price na to by March. But even though kung tataas to ng 2,000, Diyos ko po, kung maging 15,000 yan,
So, affordable pa rin siya compared dun sa 33,000 or 55,000 na babayaran mo for these two tools lang. Okay? So, yan. Pwede kang mag-comment below. Alright? So, I hope guys na nakuha nyo yung paano ka makapag-start ng online marketing campaign mo as early as today. So, again, importante yung simulan mo is yung capture page builder para makapag-capture ka ng list. Alright? Tapos, i-apply mo yung episode 1, episode 2 natin na nandito, pinost ko dito sa loob ng group page na to para makakuha ka ng audience sa promotion mo. Alright? So, yun guys. Ito yung pwede mong gawin. Okay? So, di ba madali lang? Madali lang talaga siya. Basta alam mo na kung saan nakafocus yung activity mo or yung mga kailangan mong gawin. Okay? So, yun guys. So, sa Monday, may special episode tayo sa Monday. So, yung dugtong ng episode na to kasi pupunta tayo sa next na tool. Okay, na gagamitin natin for our online marketing campaign. Pero sa Monday, may share ako sa inyo na special episode. Alright? So, mag-comment ka or pwede mo i-share yung video na to sa members mo or sa mga kasama mo na gusto matuto ng online marketing. Okay, ng strategy na to. Alright? So, this is a very, very, parang maging urgent siya na knowledge na kailangan or skill na kailangan nating malaman this year. Kasi kung ayaw mong mapag-iwanan ng panahon, okay, then you need to take advantage of the strategy as soon as possible. Okay, so ayaw kong magsisi ka, kaya sinabi ko to sa'yo, kasi I want to be frank with you. So, yun. I'm just showing you what's possible for you. Okay? So, yan, get your tools today and save a lot from getting the bundle. So, yung bundle ulit, ayan, makita mo dito sa link na to and I will post it sa description ng video na to para makuha mo agad yung tool na yon. Okay? At isa pa guys, kung kukunin mo yung tool na yon kasi may special promotion ngayon, if kukuha ka ng tool, magkakaroon ka ng free ticket sa live na coaching on February 4, that is on Saturday. So, ito yung picture ng live coaching seminar namin last year, and nung last week lang, January 15, sa team ko, nag-conduct kami ng online training. So, sulit talaga. So, hindi mo na kailangan magbayad pa ng extra. Okay? So, yung malalaman mo doon, ano naman yung malalaman mo doon? Mapag-aaralan mo yung paano ka makuha ng audience, kung ano yung mga strategy na pwede mong gamitin para makapag-build ka ng malaking network, okay? Paano mo ma-convert yung mga followers mo para maging new downlines or new prospect, okay? At may big announcement din kasi may i-release tayo na bagong training series na alam ko na magbe-benefit sa iyo as a marketer. Okay? So, paano mo makakuha to ulit? Yan, kuha ka lang ng bundle, limited offer only. So, I'm not so sure kung tataas yung price nito. But I'm just showing you what's possible. So, i-click mo to. Click mo yan, okay? So, that's the best offer you can get before mag-end yung month na to para makasama ka namin sa February 4. Okay? So, kita-kits on February 4. And thank you so much for watching this video. And if you have any question, kasi naglalag yung live natin, live na training natin, just post your comment below this video. And if you're watching the replay for this video, then leave your comment as well. At comment yes if you wanted to join my close group. Libre lang yung close group ko, itong Online Marketing Made Easy for Pinoy. Basta mag-promise ka lang na gawin mo yung mga kailangan gawin. Okay? Kasi hindi kita matutulungan kung hindi ka mag-take ng action. Okay? Magkakaroon ka lang ng mag-take effect to sa'yo kung pag-aralan mo, tapos kung i-apply mo, kung aral lang ng aral, walang application, well, wala akong magagawa doon. Okay? Basta make sure na mag-take ng action ka. Kasi I can provide you all the information that you need based on my knowledge, skills, or experience. Okay? Basta napagdaanan ko, basta promise me na mag-commit ka and mag-take ka ng action. Alright?
So, you can be my student. I can be your student. We can learn from each other. Okay? Ayan, si live pa daw. Thank you, Sar. Si live pa daw, si Sar. Ayan, si Lynn. Si J Castro, may kailangang bayaran. That's a good question. Gaya ng sinabi ko kanina, na sa tools, meron talaga. Kailangan mo talaga mag-invest. Okay, wala ka namang kita magnegosyo na walang ininvest, diba? You need money to make money, sabi nga. Kahit na yung mga investor or entrepreneur na kilala mo, sinasabi yon. Yes, may kailangan kang bayaran, but, kung member ka na ng Unity Network, if you already purchased this product before, then, pwede ka nang sumali sa coaching na to. Basta, yung kinuha mo is yung bundle na 12,990. So, may automatic na free ticket ka na. Mag-send ka lang may instruction actually, i-PM mo lang ako kung paano ka maka-join dito if bumili ka na ng bundle. Okay, kasi yung free ticket, special promotion kasi tong seminar na to on February, start strong. This is a good time talaga. This is a good event for you to start with, especially kung beginner ka pa lang, para sa akin ha. Kasi, kung seryoso ka talaga matuto, then you need to learn from the mentors, the coaches, you need to learn from those people na nakakaalam na. Okay? So, again, just get the bundle, i-chat mo ko, and you can get a free ticket for this event. So, saan gaganapin yung event na to? Sa Mega Mall, SM Mega Mall, okay? Sa Mega Trade Hall, alright? So, yan. Yan siya. I hope na makasama namin kayo kasi I will be there. Okay? I will be there. I will be there and we can meet there actually. Okay? Especially sa team ko, sa One Dream Team. So, guys, meet tayo dun. Okay? Kung may question kayo, you can ask. Actually, kasi maraming darating doon ng mga coaches. Online marketing coaches. So, get the bundle. Just get the bundle and you can get your free ticket. Ganun lang kasimple. Get the bundle. Hindi ka lang makasave, you can get free ticket for the special promotion. So, hanggang this month lang to, wala na tong special promotion sa mga next na months. Kaya sayang talaga. So, chat mo ako, message ka below if you wanted to get the bundle. Okay? Immediately. Alright? So, thank you guys for watching and I hope na makita ko kayo sa Monday. Magkakaroon tayo ng special episode sa Monday. Yan. Ano kaya yun? Ano kayang special episode na yun sa Monday? Basta guys, watch out for it. Special episode on Monday. So, like, comment, and share this video. Again, this is Sarit Kasanabi, your online marketing coach, and have a great day. Bye for now.